Pisces, welcome muli sa iyong reading. Wow, Pisces, may mga blessings, abundance. Material man ito or hindi, paparating na, your needs will be met. May abundance sa paparating sa'yo. Maging open ka to receive, ayan na nga, paparating na. Maging receptive ka, i-welcome mo itong mga bagong blessings na paparating sa buhay mo, material man yan or hindi, no, ayan. Ibig sabihin, maging open ka lang kasi may mga bagong bagay na darating eh. Pwede rin naman itong lawakan mo yung pag-iisip mo, maging open-minded ka, no? I-welcome mo itong mga to, paparating na. Oh wow, may something about your future self. Tingnan natin yan, baka may iba pang cards na makapagbigay ng clue. Curiosity, kasi may sinasabi rito na maging open ka eh. Yan buksan mo yung mata mo, yung kamalayan mo, opinion mo. Basta buksan mo yung sarili mo dito. Merong something ka na madidiscover. Oo. Actually, pwedeng may transformation, may pagle-level up dito kasi something na related sa future self mo. It could be mga hints, mga signs na makikita mo na ngayon na related sa magiging future na ikaw. Basta maging open ka, maging curious ka lang. Ibig sabihin, huwag kang maging narrow-minded. No? Merong something dito na makakapagpabago sa'yo, sa future mo, at saka sa kamalayan mo. O diba? Meron ka nga ma-unlock, madidiscover dyan, tapos meron ka pang mga blessings. Okay? Okay. Merong bagay na marireveal dito ngayon pa lang. Na maaaring magiging part ng future mo or yung future self mo. Ayan. May ma-illuminate, ibig sabihin, mabibigyan ka ng clarity about something. It could be na meron kang ma-unlock, madidiscover, malalaman, matututunan, mag-unfold sa'yo eh. Na related sa future mo or future self mo eh. So alam mo yung parang ngayon pa lang, na-foresee mo na. Yun, parang ganun yung nafe-feel ko, parang magkakaroon ka ng mape-predict mo na ito sa ngayon, mapo-foresee mo na, bago pa siya mangyari. Alam mo yun? Yun yung nararamdaman ko rito. Parang, meron ka ng glimpse, glimpse ng iyong future. And marireveal yan. Ayan. I-reveal siguro ng mga angels mo, ng divine para sa'yo. So parang magkaka-idea ka na in a way sa ngayon pa lang, no? Parang may mga signs na, may mga clues na about the future or your future self. Meron ditong mga pagbabago ng pananaw, meron kang magkakaroon ka ng period ng reflection, self-discovery, no? May enlighten ka about something, magbabago yung pananaw mo about something. Parang hermit card, magkakaroon ng malalim na reflection in inner journey.
Soul searching, yes, oo. Makakapagmuni-muni ka, makakapagplano ka, magre-reflect ka at may mga bagong insights na papasok sa'yo. Pagpe-prepare mo sa future mo. May pagbabago for sure. May mga bagay ka na dapat nang i-release, Pisces, during this time. Kaya nga mag-iiba ka eh. Nakikita ko rito parang meron kang leveling up or transformation. Maging open ka lang kasi merong mga bagong signs na darating sa'yo. Mga reveal. Para makapaghanda ka, makapagplano ka for your future self. Sa future mo, tsaka sa future growth mo. Yung curiosity mo na yan, it will lead to something, Pisces. Yung pagiging curious mo, meron kang matututunan, madidiscover na makakatulong yan sa iyong future. Yes. Sa bottom mo, you have the Four of Swords. Meron ka ring Two of Cups reversed. Strength card, which is Leo energy. Seven of Cups, full. Pwedeng si Aquarius yan. Kailangan mo mag-prepare, Pisces. Huwag mong sayangin yung energy mo sa hindi makabuluhan. O, lumitaw sa ilalim, Devil card. Pwedeng si Capricorn. Kailangan mo mag-ipon ng lakas, magpahinga sa ngayon. Kasi gagamitin mo yung energy mo na yan. No? Baka, merong something coming up na sa ngayon, mag-recharge ka na. Parang mag-prepare ka na. I-full bath mo na yung sarili mo. Parang ganun. Okay. Nakakakita ako ng mga new beginnings for you sa career, sa financial, sa business, or sa love life mo. Yes, may opportunity, may offer sa'yo. Pwede rin magkaroon dito ng mga istorbo, distractions. Kaya nga mag-focus ka lang doon sa mga goal mo, sa pinaka dapat mong unahin, i-prioritize mo yun. Huwag mong i-allow yung mga distractions na yan, yung mga pampagulo. Kasi mawawala ka doon sa sa flow instead na makapag-focus ka doon sa mga dapat mong unahin, dapat mong gawin, huwag mong i-allow yung mga pampagulo sa paligid mo. Okay? So, nakita ko in the past or recent past, nagkaroon kayo ng problema sa pera, nagkaroon kayo ng mahirap na situation, pwedeng nagkaroon kayo ng crisis, yung iba pwedeng nagkaroon ng ghosting, iniwan kayo mag-isa, kung sino man ito. Or pwedeng hindi kayo naging successful, na-reject kayo sa kung ano man yung ina-applyan ninyo. Walang tumanggap sa inyo, walang tumulong, walang nagpatuloy sa iyo. Nakita ko talaga na dumaan ka sa period ng mahirap eh. Dadaan ka sa period ng mahirap. Ito, wala man lang tumutulong sa iyo. Walang sumusuporta sa iyo, walang tumatanggap sa iyo. Pero,
Dito nakikita ko mahirapan ka muna. Nare-reject ka, iniwan ka, alam mo yon. Pero nakikita ko matatapos din yung mga paghihirap mo. Gagaan din yung load mo. O yan. Itong load na to, pwedeng ibig sabihin, ang dami mo lang busy, overtime, dami mong trabaho. Eventually, makakaluwag ka rin sa oras. Eventually, makakapagpahinga ka rin, makakapag-day off ka rin. Pero pwede rin kasi itong masosolve na rin yung mga problema mo sa pera eh. Makaka-recover ka na, makakabayad ka, nagagaan na yung mga bayarin, alam mo yun. Okay? So, iigi rin yan. Pera man yan, career, mga trabaho, etc. Kung noong una, walang tumatanggap sa'yo sa application, o eto, magkakaroon ng opportunity offer. Diba? Magkakaroon na uli ng opportunity. O this time, pag nag-try ka, baka matanggap ka na. Ayan na yun, oh. May laptop ka na, inoperan ka na, bagong kontrata na, magsisimula ka na ng training, panibagong adventure, panibagong chapter na uli, panibagong contract na uli, or panibagong relationship, o kung relationship yan. Kasi merong offer dito eh. O nung una, iniwan ka. During the time na walang-wala ka, inabandon na ka na itong person na to. So whether siya yan, hindi ko alam kung babalik siya or may new person na darating sa buhay mo. O pwede kasing same person na after kanyang iwan, sa time na hirap ka, nung okay ka na, babalik siya, pwede rin naman. Pero pwede ring new person. Kasi ayan, nakakakita ako, makakapamili ka na. Hindi lang isang opportunity darating sa'yo sa career, sa pera, or sa love. No? So ngayon, mas wise ka na. Or pwedeng iba sa inyo, kung bumalik man yung person na nang iwan sa inyo, hindi nyo na yan papansinin. Hindi na kayo magpapauto, magpapalinlang, hindi na kayo magpapaistorbo. Iba ng priority ninyo. Kasi nga, napatunayan nyo naman na iniwan ka niya during the time na hirap ka. Diba? Tapos ngayon, nung okay ka na, may trabaho ka na, may pera ka na, babalik siya. Diba? So, hindi ka na magpapauto. Yung iba sa inyo yan, no? Hindi ka na magpapadala, hindi ka na magpapacharm dito. Hindi ka na magiging marupok dito sa person na to. Ayan, hindi mo siya, kahit na mag-offer sa yan, bumalik sa yan, itong tao na nang iwan sa iyo during the time na walang-wala ka. Hindi mo na yan, hindi ka na makikipagbalikan, ayaw mo na. Okay? Siguro iba sa inyo, mas pipiliin nyo muna maging bakante, single muna, kasi ayan makikita mo, alam mo na toxic na yan, hindi ka na babalik sa toxic, ayaw mo na. O toxic na buhay, toxic na lifestyle, toxic na trabaho, ayaw mo nang bumalik sa hirap, alam mo yun, ayaw mo nang bumalik sa bulok na person. O, di ba? So, nakikita ko hindi ka na magsisettle for less, maghahanap ka talaga ng person na kamatch mo. Kaya nga mas magiging wise ka na dito kung hindi ka naging wise sa pera o nagkaroon ka ng mga unhealthy bisyo. Clean living ka na, masipag ka na ngayon, aalagaan mo ng trabaho mo, hindi mo na hayang mawala tong mga blessings na to, grateful ka. Hindi ka na babalik sa dati mapapangit na buhay, pasaway na buhay, or pasaway na relationship. Yun yung mga nakikita ko, ha? Kasi panibagong ikaw na to Future self mo na yung pinag-uusapan dyan Ayan panibagong chapter na yan, panibagong buhay na yan sa'yo. Hindi ka na babalik doon sa mga pangit, sa mga madidilim na kahapon. Okay? Ayan na. Sabi ko nga, hindi lang isang opportunity. Ayan, 1, 2, 3. Dami mong options, opportunity. In pera, in career, in love. It's up to you pa rin naman. Depende pa rin naman sa'yo kung ano yung gusto mo. Ikaw pa rin naman ang masusunod. Yun ang ibig sabihin nitong card na to. Di ba? May bagong romance. Kaya nga hindi ka nababalik dun sa bulok na person na nang iwan sa'yo. Di ba?